Patay dyan. Umangat ka dyan! Tulong! Umangat ka dyan! Tulong! Sige! So ayan mga kaibigan, yung muntik ng kumitil ng maraming buhay ng kapwa naming construction worker dahil bumigay po yung landing ng Alimak mula 23 floor hanggang 8 floor. So yan, kung makikita nyo mga kaibigan ay nakahanger na yung mga shoring. Yan po yung ilalim ng 23 floor mga kaibigan, kung saan yung isang workers kanina ay binubuhat pa yung pintuang salamin. At hindi niya alam na wala ng shoring sa ilalim. Ayan, nakasabit na lang, delikado. Buti may nakapasipa mga kaibigan diyan sa kabilang wall na mga tubo, may base jack, kaya naiwan siya. Ayan, yan yung landing ng 23rd floor mga kaibigan. Nakahanger na lang siya. Kung nagkataon na rush hour yan mga kaibigan ay sigurado maraming casualties dito sa aming ginagawa. So yan, nakahanger na lang. Yan po yung mismong access namin palabas ng Alimak para bumaba at umakyat. So ayan, bumigay po siya mga kaibigan hanggang baba. Ayan, nakahanger yung mga shoring. Pati yung ilaw. Ayan, gumagalaw pa mga kaibigan. Ayan yung mga bumagsak na parte ng landing mula dito sa 23rd floor hanggang sa 8th floor siya mga kaibigan. Doon naipon yung mga materyales na bumagsak. Ayan, chinik ko bawat palapag kung ano yung posibleng nangyari. Ayan, pababa tayo mga kaibigan. At tinawagan ko na rin yung aking supervisor at nireport sa kanya yung nangyari. At nag-head count kami sa mga tao ko kung kompleto ba. Sa awa ng Diyos mga kaibigan ay kompleto naman ang aking tao. At sa lahat ng mga manggagawa ay wala namang nawawala. So ayan mga kaibigan, yun yung naiwan sa taas. Yun naman yung mga materyales na bumagsak. So dito tayo sa 14. Pababa po tayo mga kaibigan. Ayan, kung nagkataon mga kaibigan na mayroong mga workers dyan, ay sigurado tanggal yung mga ibang namamahala dito sa construction. At tsak, mawawalan din kami ng trabaho ng ilang buwan dahil iimbestigan kung ano yung nangyari dito sa aksidente ito na muntik ng ikinamatay ng maraming tao mga kaibigan. Ayan, yung mga bumagsak na debris o yung mga materyales, yung tukod, yung mga platform, yung mismong landing ng Alimak mga kaibigan ay bumagsak. Ayan, halo-halo. May shoring, mga tubo, mga aloma. So yun guys, andito tayo sa 11th floor. Pababa po tayo.
So ayan na guys, yung mga bumagsak na mga materyales ng landing mismo. Ayun yung pinanggalingan. Doon sa taas na yun mga kaibigan. So kung nagkataon na rush hour yan mga kaibigan at maraming bumababa pa, yung alauna hanggang 1:30 ay sigurado maraming nadali mga kaibigan. So sa awa ng Diyos ay wala naman at nataon na ito ay magti 3 PM. Yan, dito naman tayo sa 10th floor. Ayan, kita na dito yung mga nakabalandrang mga tukod at landing materials ng bumagsak na landing ng Alimak mga kaibigan. So dito sa construction talaga hindi mo alam kung kailan yung oras ng aksidente. Kaya iba yung pag-iingat yung ating ginagawa. Kaya ito'y aral sa mga iba nating gumagawa sa construction mga kaibigan. Wag po tayong basta-basta nagbabaklas ng kung ano-anong materyales na nakakabit pa dahil hindi natin alam kung para saan yung mga yun. Mas mabuting i-konsulta po natin sa ating mga superior, sa ating mga foreman, leadman bago natin galawin yung mga bagay na hindi po natin alam kung para saan. So ayan na mga kaibigan, yung mga bumagsak, ayan, sumabit dito sa ibang palapag dito sa bandang baba. So ayan na mga kaibigan, tinatanggal na yung mga naiwan or yung parte na bumagsak. Ayan, naglalagay ng panibagong tungtungan mga kaibigan para matanggal yung natira dyan sa 23 floor at nang sa ganun ay malinis. Yun nasa 8th floor hanggang 6th floor. Kasi hindi pwedeng gumalaw doon sa ilalim hanggat may mga nakahangir dyan mga kaibigan dahil delikado. Iyan naman yung 9th floor mga kaibigan. Ayan. So andyan na yung mga materyales nagkahalo-halo. Biro mo yung drum na plastic ay nayupi. Ayan. 6th floor mga kaibigan hanggang 8th floor yung materyales na nagka-buhol-buhol na dyan sa Alimak landing na yan. Lahat kabado ng mga oras na yan dahil akala nila may workers na naipit na dyan. Kaya nag-head count yung lahat ng kontraktor dito sa gusaling aming ginagawa. So yan mga kaibigan, inabot na ng gabi. At ito ipuspusan ng pag-overtime namin para matanggal ito or mabawasan. Pero hindi pa pwedeng gumalaw dito dahil hindi pa natatanggal yung nasa 23 floor na nakahanger. Kailangan patanggal muna yung lahat bago galawin tong nasa baba na to. Dahil naiipit ang mga yan, hindi basta-basta gagalawin. May ilang gamit ding nasira dyan mga kaibigan tulad ng mga water pump. Ayan, naiipit. Yung ibang materials dyan mga kaibigan hindi na magamit dahil na-desalign na. Ayan, mga materyales na nagkabuhol-buhol dahil sa pagbagsak ng Alimak landing mula 23 floor hanggang 8th floor mga kaibigan.
Ayan, inabot na ng overtime. Pero hindi pa rin na basta nalinis yan dahil inabot pa yan ng kinaumagahan maghapon bago tuluyang naalis. Dahil kailangan tanggalin muna yung nasa ibabaw. Ang dahilan ng pagbagsak ng mga kaibigan ay yung overload ng mga basura. Dahil nilagay sa landing mismo yung mga debris, mga sinisinsil, mga tipak na mga tiles. Ayun, hindi kinaya at ayun na bumagsak mga kaibigan. So yan, hanggang alas 3 kami dito ng madaling araw. 3 sunod-sunod na gabi na puro alas 3. Dahil kailangan maklear yung buong area. Tulong-tulong kaming lahat admin. So yan yung 20th floor mga kaibigan. Yan yung mga basura na yan. Yung iba kasi nilagay doon sa landing, sa may pinolik. Yan pa yung parting mga nakahanger mga kaibigan. Hindi pa natatanggal yan. Kailangan matanggal yan bago i-clear yung nasa ilalim. Kasi delikado pag may tao doon. Baka mabagsakan ng mga shoring na kulay blue. Delikado. So yan guys, nagtayo ulit yung mga kasama natin ng scaffolding para makuha yung nandyan sa bandang taas or nasa ilalim ng mga shoring na nakabitin. So yan guys, puspusan yung overtime namin dito. So yan guys, galing dito sa taas yung scaffolding pababa para may tungtungan yung magbabaklas doon sa mga nakahanger ng mga shoring at iba pang materyales na naiwan sa pagguho ng Alimak landing pababa. Pati yung aming project manager ay umakyat din dyan, sumakay ng Alimak para magbigay ng kanyang instruction kung paano yung gagawin. Pero dahil delikado yung kanyang suggestion mga kaibigan ay diskarte ng mga karpintero yung nasunod kung paano yung unang gagawin at unang step. So yan nga, tinapos muna yung tuntungan na yan bago galawin yung mga nakahanger ng mga materialis mga kaibigan. So bakit mo naman tatanggalin yung naiwan na wala ka pang tutungtan, baka sumama ka doon. Kailangan mayroon ka munang matibay na tutuntungan bago mo galawin yung mga naiwan doon sa pagguho ng Alimak landing mga kaibigan. So yung mga kaibigan, puro naka body harness yung mga kasama natin para sigurado naligtas sila habang sila gumagawa diyan sa tuntungan para matanggal yung mga naiwan dun sa pagbagsak ng Alimak landing mga kaibigan. So pag may mga ganitong mga pangyayari mga kaibigan ay wala nang nagsisisihan dito. Ayan. Wala ka nang maririnig na sinisisi ganito dahil si ganon, si ganyan. Ay wala na mga kaibigan, tulong-tulong na lang. Bahala na yung mga nasa taas kung ano yung pag-uusapan nila doon.
Ayan mga kaibigan, maingat yung pagbuo ng aming mga kasama ng tuntungan para matanggal yung mga nakahanger na materyales at nang maumpisan na ring malinis yung nasa ilalim, yung mga nagkabuhol-buhol doon ng mga materyales. So pasalamat na lang ang lahat at walang nadisgrasya ni kahit isa mga kaibigan, dahil stop operation tong bunga building na to pag nagkataon na mayroong namatay. So ayan na guys, naglagay din ng mga lifeline para suporta dyan sa nilagay na tuntungan ng mga karpintero. 2 lubid po yan. Yung mga may platform na yan, yung mga nakahanger pa. So yan yung kailangan tanggalin. Inabot po yan mga kaibigan na 3 araw. Yung paglilinis dyan sa gumuho na yan na Alimaca Landing. Kailangan na malakas yung loob mo mga kaibigan kung isa kang workers dito sa construction. At iba yung pag-iingat din. Huwag tayong basta-basta sumusunod sa ating mga supervisor kung sa inakala natin ay delikado yung ating kalagayan. So yan guys, puspusan yung ginagawa ng ating mga kasama para matanggal yung mga naiwan na nakasabit pa. Yan mga kaibigan, ganyang kalalim, 23 hanggang 8 floor. O ganon kataas yung dinaanan ng mga materyales na bumagsak. So yan na, natanggal na yung mga nasa ibabaw. Numpisan ng paglinis dito sa ilalim. Ayan, ganyan yung itsura ng materyales. Nagkahalo-halo yung mga basura at mga materyales dahil sa bumagsak na ito mga kaibigan. Kailangan pa rin ng lifeline na sabitan ng harness dahil mataas yung bundok ng materyales na naipit doon. Ayan, napakarami. Pati linya ng tubig mga kaibigan ay nasira din dahil sumama sa pagbagsak. So hindi ko na kailangan banggatin yung pangalan ng construction site nito mga kaibigan dahil andito pa tayong gumagawa sa kasalukuyan. At sa awa ng Diyos mula noon ay wala naman ng mga disgrasya na nangyari pa maliban lang dito.